Jose sa kanyang mga anak. Kinumpirma na nga ng talent management na kinabibilangan ni Jacqueline Jose ang pagpanaw ng batikang aktres. Matapos matagpuan na wala ng buhay sa kanyang tahanan sa Quezon City si Jacqueline Jose. Official statement from PPL Entertainment Incorporated. It saddens us to inform everyone of the untimely passing of Miss Jacqueline Jose, real name Mary Jane Gak. More details will be shared as soon as they are available. The Gak and Eigenman families are requesting for everyone to please pray for the eternal repose of Miss Jacqueline Jose and for them to be allowed the respect and privacy to mourn her passing and navigate these difficult times. Nagpaabot nga ng madamdaming mensahe at pagpupugay ang mga malalapit na kaibigan at kakilala ni Jacqueline Jose. Isa na nga dito ang columnist vlogger na si OG Diaz, kung saan binalikan pa niya ang naging last interview niya kay Jacqueline Jose. Pahayag ni OG Diaz, Miss Jane, bago natin ginawa ang interview ito, di ko makakalimutan ang mga kwento ng hinanakit sa buhay. Pero hanggat maaari ay tinatapatan mo lang yon ng pangunawa at pagtanggap na nangyari talaga ang iyong mga tanong. At doon lumulutang ang iyong pagiging mapagmahal na ina at humanga ako sa iyo. Maraming salamat sa iyong napakaraming ambag sa industriya. Nag-iisa ka. Labis din ang pagdadalamhati ng aktres na si Barbie Forteza. Gayon din si Kylie Padilla at si Cardo Versosa. Samantala noon pa man, ang lagi lang hinihiling ni Jacqueline Jose para sa kanyang dalawang anak ay magiging mabuting tao ito at mahalin nila ang isa't isa. Dumating man noon sa punto na nagkaroon ng alitan ang mag-ina, ngunit sa huli na naig pa rin ang pagmamahalan nila. Walang hangad si Jacqueline Jose kung hindi mapabuti ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Inahabilin din niya na sana ay lumaki ang kanyang mga apo na magiging mabuting mga tao at may takot sa Diyos. Good terms naman with Jake. Oh yes. That's good. Mahal ko yung batang yan. Nakikita ko nga sa mga IG niya, grabe yung daughter and father nila. Oo. Alam mo hindi pang picture taking Genuine. lang. Genuine talaga. He loves my daughter so much. Oo. Saka yung birthday ni Ellie, di ba? Nagpunta pa yung buong pamilya yata. Yes, buong pamilya. Nakakatuwa. So, lahat sila mahal na mahal si Ellie. And marami nagmamahal kay Ellie. Sabi mo nga, ikaw na lang yung mag-isa sa bahay. Nung nasa Siargao na si Andy at nagpaalam naman sa iyo yung isang pang-anak para mag-aral naman sa US. Paano po yung communication niyo with your kids? Nalulungkot pa rin ako. Lalo yung bunso. Yung lalaki. Can't get... Paano po yung routine niyo everyday na nag-iisa lang kayo sa bahay, ang kasama niyo lang ay kasambahay? Please. Ganun ko kamahal ang mga anak ko. Nung time na tinanong ako bakit hindi ako magka-partner, naubusan na kasi ako ng time eh. Sabi ko, kung magkakaroon ako ng katuwang, tapos yung anak kong lalaki maiilang or mawawala ng lugar sa akin, hindi bali na lang. Mas pipiliin mo yun. Mas pipiliin ko na sila na lang. Ganun ko kamahal ang mga anak ko. Kaya mong isakripisyo yung sarili mong kaligayahan para sa... Kahit buhay ko, ibibigay ko. Pero sa pagkakataong ito, Miss G, hindi ka naman talaga iniwan ng mga anak. Nagkataon lang na gusto nila maging-independent. Oo, independent. At saka, I'm sure deep in their hearts, hinahanap rin nila ako. Nung hinatid ko si Andy sa hotel, iyak ako ng iyak. Kasi parang, kailan ko na naman kayong makikita. Passion ka kasi sa Siargao. Yeah, but my work is requiring so much of my time. Hanap ako, sabi ko na hanggang malakas tayo magtrabaho. Kasi baka dumating yung time, hindi na natin kaya. Lalo na kung nag-iisa ko, sino mag-aalaga sa akin? Hindi ako mag-iipon. Maalagaan ka ba ng ipon? Di ba, iba pa rin, di ba, pag ang andyan ang presensya ng taong gusto mong makita at makasama? Oh, talaga.
Nung na-hospital ako, sinabi ko sa ito na mag-fine ako ng 2 days. Wala akong ginawa kundi umiyak. Kasi ganito pala ako. Ang hirap ng nag-iisa. Bakit gusto mo pa rin magtrabaho? Meron bang Sa mga anak ko. somehow makalimutan mo maging malungkot? Well, nakakatanggal Dahil din namimiss naman. mo yung... Oo. Malaking factor din yun na kapag nakalock Physical. in ako, I have my extended family with me na masaya. artista. Kahit may ka-party, utility, kahit sino. Extended family yan, mga pamilya yan. Nakakalimot ka, nalilibang ka. At nauubos yung panahon kasi 2 years pa yung anak ko. 22, 23 tapos siya. Pero ang takot ko yung baka hindi na umuwi. Yung anak mo si Gwen. Dahil may girl. Pero nauuso ngayon, Miss Jane, yung may mental health issue. Yun na nga. Si Miss Jane ba ay dinapuan na rin? Oo. Really? Yes. Ano? Alam mo, umiiyak ka ng walang dahilan. Anxiety, depression. Sarap. Bakit umiiyak ng walang dahilan? Kasi minsan hindi mo naman sila naiisip. Bigla natutuloy luha mo. Tapos, you are depressed. You just don't know. Kaiga ka sa kama. Nung paghatid ko, kailangan din may dahilan yun. Kasi papunta pa lang doon, umiiyak na ako. Nakamask lang ako. Hindi na nakikita eh. Pagbaba, nakap ko, iyak ko na iyak. Oh, no sound. Pagsakay ko sa kotse hanggang pagbalik ko ng bahay, it was so low. So, understandable. Aalis sila, hindi ko sila alam kung kailan makikita ulit. At merong mga insidente na wala naman reason. Bakit ka? Malungkot. And at the same time, meron din kayong masyado ba kayo mapag-isip? Yung Yes! dami-dami laman ng isip niyo. Oo. Kahit gusto magpahinga ng utak niyo, kaya Yes. hindi pa rin kaya. Ayaw. May insomnia rin ako. Talaga? Oo. Ang dami-dami pumapasok sa isipan ko. At ma-worry ako na tao. Pag hindi lang nag-text yung bunso ko, ano kaya nangyari? Mamaya, may naapaaway or what? Kahit hindi mo i-entertain, papasok at papasok. Kahit kila Andy. Ano na lang ang dasal ni Miss Jane? Ang panalangin ko ay huwag magkasakit ng mga anak ko at apo. Lagi silang gabayan ng ama na huwag panghinaan ng loob. Maraming mga problema ngayon, mga mental issue na yan. Natatakot ako na baka mamaya dapuan yung bunso ko. Or anyone is afraid of that. Even Andy is afraid of that. Kasi that is beyond our control eh. Ito may kasalanan ng lahat ng yan. Yung social media. Kung may advantage yan, mas maraming disadvantage yan. Kasi yan ang nagko-conduct ng brain natin eh. Pag hinayaan natin sila to go into your mind, kasi sila yung mananalo, mali na, tama pa rin eh. Hindi tayo pwede makipag-compete sa social media. Kaya kawawa yung mga bata. Kaya ang panalangin ko ay huwag magkasakit ang mga anak ko at maging maligaya. Mabuhay ng normal, mabuhay ng tama. At ikaw din, Miss